Nakakatawa itong mga supporters, mga DDS ni VP Inday Sara. Kasi sinasabi nila na dahil nag-resign si VP Sara as Secretary of DepEd and Vice Chairman of LCAP, NTF-LCAP, ay sinasabi nila na si VP Inday daw ang bagong mukha ng oposisyon. No? Aba, pinapasubo niyo si Inday dyan. Nakakasiguro ba kayo na gusto niya maging oposisyon? At pangalawa, baka naman mapahiya siya. Kasi, hindi naman siya katanggap-tanggap doon sa mga kaliwa. Dahil kaaway niya yung mga makabayan black na yan at saka yung mga tinatawag natin ng mga komunista. O, di ba? Ang mga statements nga niyan laban sa kanila ay talagang matindi. O, at pangatlo, nakakatiyak ba kayo na tanggap siya ng mga yelo at saka mga kakamping? Kaaway din niya yung mga yan. Kalaban din niya. At saka, siyempre, yun namang mga yelos and kakamping, hindi naman papayag yan na pangunahan ng iba pa sapagkat sila mismo ay meron ng solid na 15 million votes. O, di ba? Kung titingnan ninyo yung mga boto nila Leni, nila Marojas, nila Bam Aquino, ay hindi naman lumalayo sa 15 million yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na siya ang bagong mukha na oposisyon. Hindi pwedeng sabihin na si Inday Sara ang bagong mukha na oposisyon. Aba, nag-hallucinate kayo. Baka mapahiya si Inday. At saka, baka mapahiya rin kayo. Sigurado ako mapapahiya kayo dahil, kagaya nga ng sinasabi ko, hindi siya katanggap-tanggap doon sa mga kaliwa. At hindi rin siya katanggap-tanggap doon sa mga yelo at mga kakamping. Kung naalala nyo kung paano ang naging relasyon ni former President Duterte at si former VP Leni Robredo, masasabi mo bang tatanggapin si Inday para bilang leader nila at bilang mukha ng oposisyon? Abay, katawa-tawa kayo. Pinapasubo nyo si Inday Yan ang mahirap sa inyo. Kagaya ng nangyari sa kanya. Bakit nasira ang magandang relasyon ng Uniteam? Kasi wala kayong ginawa kundi tawagin si Presidente Bongbong Marcos na drug addict at saka bangag. So, kanino nag-backfire yan? Sino may kasalanan yan? Kayo, na mga DDS, na mga vloggers, yung mga paid vloggers. Kasi pinapasubo nyo si Inday. Yan ang mahirap sa inyo. Hindi niyo na-realize na ang pinapahamak nyo ay si Inday. Mga supporters ni VP Inday na nagsasabi na kaya daw nanalo si BBM na presidente ay dahil kay Inday. Ay nako, ang tindi ng inyong mga hallucination. Kung matatandaan ninyo, noong 2016, ang boto ni former President Rodrigo Duterte ay 16 million lamang. Ito si BBM, 31 million. Oo, totoo na merong dagdag si VP Inday na mga almost 500,000. Yan ay dahil kasi merong mga nag-isko Inday. May mga Pacman, Manny Pacman Inday. At merong mga itong kay Lacson Inday. Kaya nasa nadagdagan. Pero kay BBM, solid talaga yung 31 million na yan. Dahil kasi napakalawak ng supporters ni BBM. At kung matatandaan ninyo, si Presidente Duterte, kaya lamang siya nanalo because of the Marcos votes and loyalist votes. Kasi, no choice. Sino iboboto? Si Marojas o si Binay? Parehong dilawan yon. Natural, iboboto na lang nila si Duterte na nangako na ipapalibing si Marcos Sr., si Apo Lakay, doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Ilocano, yung mga Marcos loyalists, yung mga Waray na mga sakop ng Marcos ay wala, no choice. Ibinoto si Duterte. But that is not because na panig sila kay Duterte. Ang nagkataon lamang na wala nang ibang pwedeng iboto. Alam nga namang ako, Marcos loyalist ako. Alam nga iboto ko si Mar. O alam nga iboto ko si Binay. Di natural, doon na lang ako kay Duterte. Nangako siya na ipapalibing niya yung aming idolo, aking idolo, doon sa libingan ng mga bayani. Di natural,
Kaya huwag kayo mag-iisip na porket ganun nagpanalo sa kay BBM sila Duterte, napakalayo naman ang hallucination ninyo. Si Presidente Duterte nung tumakbo sila ng 2016, ang Vice President niya si Alan Cayetano. Despite na meron silang mga TV ads, radio ads, billboards, posters, and mga caravans nila, ganyan. Anong boto nakuha ni Alan? 5 million. Ibig sabihin, yung sumunod kay Duterte, 5 million lang. At hindi mo pwedeng sabihin na solid yung 5 million kay Duterte. Siyempre may sariling boto rin si Alan Cayetano. So kung kung tatansyahin ko yung total na boto talaga na makukuha ng mga Duterte nationwide, mga nasa 2 to 3 million lang. Kaya nga yung mga rally niyo, yung maisog rally, ang konti-konti ninyo, kapiranggot lang kayo. Kasi nga, konti lang naman talaga suporto. Kaya lang nanalo si Duterte noong 2016 is because of the Marcos loyalist votes, mga Ilocano votes. Ang lawak niyan, magmula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, even in Mindanao, napakaraming Ilocano, even in Cebu. Kaya nga, kung sasabihin nyo na nanalo si BBM because of the Dutertes, nako, hallucination yung sinasabi ninyo yan. Hallucination.